Totoo bang may halong mga ginto ang mga SIM card? Malalaman natin yan ngayon dahil kikilatisin po natin. Ang pinakamadali pong pangkilatis dito para malalaman natin kung merong ang halong ginto itong mga SIM card na to ay iluluto natin sa asido. Dahil sa ngayon po ay marami pong na-piss out na mga SIM card dahil hindi na-registered. Pero sa ngayon po ay wala po tayo sa minahan kaya ito muna ang pangkilatis natin. Lulutuhin natin ito. Ito po, lutuin natin ito. Pamamagitan ng ito. Para makita po natin kung meron nga itong halong mga ginto. Bale, 3 SIM card lang ang available na kikilatisin natin kung talagang meron nga halong ginto ito. Dahil wala po tayo sa minahan, ay wala po tayong pagkukunan ng asido at saka gangi. Yung gangi po ay yung paglutukan ng mga ginto na ginagawang mga banga. Pero yung mismong ginagawang gangi ay meron po tayo nito. Ito po yung ginagawa nilang gangi o banga. Ito po yung tinatawag nilang bunton sa Ilocano na sinasabi nilang tirahan ng mga duwende. Hindi po kasi ordinaryong basta lupa lang po ito. Ito po yung lupa na malagkit. Dito natin iluluto o tutunawin yung mga SIM card. At formahin na lang natin itong malagkit na lupa na parang gangi na pinaglulutuan ng ginto na parang ganito. At ito na po mga kabirtod, nakanda na po itong paglulutuhan natin o pagtutunawan natin ng SIM card na to para mapatunayan natin o makita natin kung meron ng halong ginto. Alam na alam ko po ang proseso ng ginto kasi nga po 5 taon na akong naging minero doon sa Antamok noon. Kung kumpletohan po ito ay kinakailangan meron pang huling at saka mga soda. Ayan. Para mas madaling maluto itong matunaw, itong tinutunaw natin ito. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang pinakamabilis na pangkilatis dito ay ilulutuin sana ng asido. Kaya lang nga po, wala po tayong asido. Kaya lang kapag ganitong pangluluto natin o pangtutunaw natin ay baka abutin natin ng baka maubos pa itong mini blutors na pinangluluto natin ito. Kahit gaano man kaliit ang naihalong ginto dito ay makikita natin dito sa ganitong proseso. Pagtiyagaan po natin tutukan ito ng mini blutors mga 30 minutes siguro. Ayan, papatunayan na natin kung meron nga talagang halong ginto ito. Kasi po kapag meron pong ginto ito ay magiging liquid po yung ginto kapag sobrang nainitan. Para bang yung buli kapag nainitan ay magiging liquid. Ang tunay po kasi na ginto na namimina ay naihahalo po sa mga lupa, putik o kaya mga bato. Kung sa akala ng isang minero ay meron pong ginto na naihalo sa bato, ang ginagawa namin noon ay ito yung bato ay dinudurog namin hanggang sa magiging abo o kaya parang pinong-pino na buhangin. Saka namin nilagay sa sample pan, sampelan namin, tingnan namin kung meron kaming makitang kunting ginto at kung meron kaming nakitang merong kunting ginto, saka namin miminahin yung nakakitaan namin ng sample. Tulad nito, kung sakaling meron tayong makikitang kahit kunting ginto na halo ng SIM card na to, abay mag-ipon na ako ng mga basurang mga SIM card. Bali, shortcut lang po natin mga kabirto dahil medyo matagal po ito kasi nga po hindi na luto sa asido Bali, yan tapos na. Ayan, hindi po makakalusot kung meron mang ginto ito kahit dumikit pa dito sa pinanglutuan natin. Makikita natin yan sa sampulan po natin. Kaya po sa gangi o kaya maliliit na kunting banga ang pinaglutuan ng mga ginto dahil po kapag dumikit po yung mga ginto dun sa pinaglutuan ay bibitakin lang sa sampulan. Makukuha din yung mga naidikit na mga ginto sa mga pinaglutukan. Yan, ito po, medyo mainit pa. Lalagay lang po natin dito sa stainless na plato kasi nga po wala po tayong sample pan. Ang pinagsasampunan po namin kasi ng mga ginto, kung magkikilatis kami ng mga ginto, ay sa sample pan na gamit ng mga minero. Pero kapag nakalimutan namin yung sample pan, kung halimbawa nandun kami sa minahan, ay yung pong butas namin, yung buta namin, doon namin kinikilatis. Tinitignan kung meron ng ginto yung mga hinuhukay namin na mga bato o kaya lupa. Bale yan, dito na po natin sasampulan, lagyan lang po natin ng tubig. Ayan. Yan po ang talagang purpose kung bakit sa banga linuluto yung mga ginto. Para kung sakaling dumikit yung mga ginto dun sa mga banga, ay durug-durugin lang. Madali lang ihiwala yung mga ginto at saka mga itong nadurug-durug na to na pinanglutuhan. Kung ganon, yun talaga ang purpose. Igusgusin na gusgusin lamang po natin nito. Saka para mahihiwalay po, babalik na maging putik yung lupa na malagkit. Di mahihiwalay na. May iwan na po yung ginto dito. Ayan, saka pagpapagpagin lang. Ayan, kung may ginto po ito, tataas po yung ginto. Siyempre ang bababa po yung mas magaan tulad ng mga bato na naturog o mga putik, ganun. Pero ito, wala naman tayong makita.
kapag ganito po kasing proseso, kahit na maliit na ginto ay makikita dito. Pero wala eh. Para wala pong rason ay kuskusin natin na kuskusin para makita natin kung sakaling naidikit lang yung kunting ginto sa pinaglutuan natin. Wala tayong makita na kahit singliit na ng ano yun, mga tungaw ay wala po tayong makita. Ay nako, ito po ang trabaho ko nung minero ako, pero malinaw pa naman ang mata ko, pero wala naman po akong nakita. Ay paano ako maniniwala dyan sa mga chismosa na nagsasabing merong halong ginto daw yung mga SIM card? Ay kahit po gaano kaliit yon ay makikita po kapag ganitong proseso ang gagawin. Ay pati nga yung SIM card na wala na wala nang palatandaan na merong naihalong SIM card dito kasi nga naluto na, tinunaw na. O di wala talagang makita. Bali, yan lamang po ang munting kaalaman na na-share natin sa inyo. Mamamalam lang yung lingkod, walang iba kundi si Boy Berto.